Bukod pa dito, nagkaroon ngayon ng balita at ito na po ang update natin. Nagkaroon po ng balita tungkol sa involvement, dinidikit. At nanggagaling ito sa mga statements ng ilang kongresista or at least isang kongresista at kay Secretary Remulla himself. Ang sabi niya ay konektado daw ang mga nawawalang sabungero at yung drug war. Kaya nag-announce ang ilang kongresista na i-reconvene, particularly si Congressman Benny Abante, na i-reconvene ang Quadcom para matuloy ang investigasyon sa drug war at pagtutuunan naman ng pansin ang missing sabongeros. Ang latest update, sabi ngayon, kinlaro naman ngayon ni Secretary Remulla, hindi daw niya sinasabi na konektado o drug war victims ang mga labi na na-recover sa Taal Lake. Instead, sinasabi niya, konektado ang dalawang insidente dahil pareho yung mga tao na involved, meaning yung mga tao na nag-disappear o pumaslang sa mga drug war victims ay sila din po ang gumawa ng karumal-dumal na krimen di umano sa mga nawawalang sabungero. Tila nagre-react si Secretary Remulla. So bakit natataon na naman ang pag-usapan nitong kaso ng mga nawawalang sabungero? Ito ay dahil nakikita natin tila magiging bahagi ng gawain ng Secretary of Justice o ng DOJ na makapag-manufacture ng additional na ebidensya para doon sa ICC case. Dahil marami ang usap-usapan tungkol nga doon sa mga taong ginamit di umano sa parehong krimen. Kung sakasakali ay baka gamitin yung mga pinupuntirya na mga suspects doon sa missing sabongeros case para magpadala, makapaggawa or makapagpresenta ng ebidensya na karagdagang ebidensya sa kaso sa ICC. Inamin kailanman, kamakailan ni Secretary of Justice Boying Remulla na wala daw ebidensya ang Philippine side tungkol sa war on drugs kung kaya't pinapaubayan nila ang kaso sa ICC. Ang topic natin ngayong araw na ito ay yung overview natin, bigyan natin ng konting overview yung missing sabongeros case at yung update na nanggaling mismo kay Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Tulad ng pinangako namin, may exclusive na live tayo for the subscribers and members. Ngayon, just kasi nahiya na kami, hindi namin kayo nabibigyan ng extra na na attention. So within the next few days, we will be doing that. So kung di pa po kayo member dito sa ating YouTube or nakakapag-subscribe sa aming Facebook or sa aming TikTok, this would be a good time to do so. Okay? So bago muli, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Dali lang po, ha? Ano ba itong kaso ng mga missing sabongeros? Noong April 2021 hanggang January 2022, sumula sa iba't ibang mga locations, 34 ang mga tinatawag nating cockfighting enthusiasts o mga sabongero ang nag-disappear. 19 sa kanila galing sa Laguna, ang iba galing sa Batangas, Bulacan, Manila at Rizal. Ang tawag ng media sa kanila, missing sabongeros. April 28, 2021, ang unang disappearance involving si Michael Bautista, nakitang ini-escort in handcuffs sa Santa Cruz, Laguna. August 30, Ricardo Lasco, isang 48-year-old na chicken breeder and master agent ng online cockfighting o e-sabong ay inabduct sa kanyang, ay kinuha sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. Ang mga kumuha sa kanya ay nagpakilala na mga NBI agents at nagpresenta di umano ng isang arrest warrant. Last nakita siya na may daladalang kahon ng kanyang mga valuables at sabi ng kanyang kapatid at least 2 na police officers ay na-implicate, although dininay nila ang kanilang involvement. January 5, 2022, magkapatid na Jeffrey and Nomer Depano ay nag-disappear matapos ang isang cockfighting event o sabong sa Lipa, Batangas. Nahanap ang kanilang sasakyan 2 days later. Susunod na araw, 3 pa pong mga sabongero, si Edgar Malaca, Alexander Quijano, atong Sakdalan, ay nawala din sa isang isabong event sa Lipa. January 13, 2022, 4 na sabongero ang nag-disappear sa Manila Arena. 6 patapos noon ay 6 naman po ang sumunod galing din sa location na yon.
Ito ang may napakita na CCTV footage na nagpapakitang may ilang mga vehicles, isang convoy including one linked to a missing player, ang nag-drive away, ay umalis doon sa lugar na yon, naka-convoy. Isang unidentified na tao ay later nakita sa CCTV na nagwi-withdraw ng 29,000 pesos gamit ang ATM ng isa doon sa nawalang sabungero. Noong 2022 hanggang 2023, nag-umpisa ang mga investigasyon na ito. January 18, 2022 nag-umpisa. On February 4, 2022 naman, isang luxury car na associated doon sa mga sabungero ay nahanap na abandonado sa Malate, Manila, pero walang ebidensya ng kidnapping. Ang initial hypothesis ng Philippine National Police ay may mga persons of interest na di umano'y involved sa match fixing and double crossing na tinatawag na kasalanan daw ng mga nag-disappear. Noong February 17, 2022, iniutos ni Secretary of Justice Maynard Guevara o Minaldo Guevara ay inutusan niya ang NBI na mag-imbestiga nito. Ang chair naman ng Philippine Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator De La Rosa, or Bato De La Rosa, ay nagsabi sa PAGCOR na suspindihin muna o nag-suggest sa PAGCOR na suspindihin muna ang isabong operations. At sinabi niya ito noong February 28, 2022. Marami ang nag-circulate ng mga Facebook posts tungkol dito at di umano'y nagpapakita ng mga sinasabing katawan ng missing sabongeros, ngunit hanggang ngayon wala pang konfirmado dun sa mga Facebook posts na yun, base sa mga Facebook posts na yun. March 16 of the same year, na-identify ang 8 individual na involved sa mga disappearances. 5 days later, si businessman Atong Ang naman, March 16, 2025. 5 days later, si Atong Ang naman ang in-implicate ng mga witnesses, although dininay niya ang mga alegasyon na ito. My apologies. March 16, 2022, tama nga pala. By October 8, 2022, authorities traced cell phone locations of 2 missing individuals. At ngunit hindi isinapubliko itong mga ito. Noong December 19, 2022, ang DOJ ay nakapag-indict o dinala sa preliminary investigation 3 police officers na konektado di umano sa robbery at kidnapping ni Ricardo Lasco, yung unang nag-disappear. By February 2023, nag-release ng mga pictures ang mga pulis ng 6 na Manila Arena security guards na di umano'y involved at sabi ni DOJ Secretary Remulla, nag-offer siya ng 6 million pesos na reward para sa impormasyon. June 2025, nung lumitaw si alias Totoy, isang suspect na lumapit sa mga autoridad at nagsabi na willing siya tumestigo dahil siya daw ay pinagbabantaan. Ayon kay Totoy, ang mga nawawalang sabungero ay patay na at, yun nga, nilaglag sa Taal Lake. Sabi niya, yung totoong numero ng mga nawawala, mas mataas daw, umaabot sa halos 100 na nawawalang mga sabungero. Sabi niya, pag nahuhuli daw ang mga biktima na nandadaya, nira-round up, tinatali ng plastic ties, nililipat, sinasakay sa van, tapos sinasakal. Sabi ni DOJ Secretary Remulla, credible naman daw ang mga claims ni alias Totoy. At sinabi niya, makakahanap sila ng corroborative evidence para masuporta ang mga statements ni alias Totoy. Ang witness protection naman ay naareglo na at inayos na para sa witness. Ayon kay alias Totoy, may 30 na individuals na involved. 20 doon ay police officers. At sabi niya, ipapangalanan niya isa't isa. Dahil dito, nag-umpisa naman ang NAPOLCOM investigation dito. Noong July 3, in-announce ni Secretary Remulla na may mga high-profile na suspects at pinangalanan niya si Gretchen Barreto at si Atong Ang. Ayon kasi kay alias Totoy, si Gretchen Barreto daw ay isang natatanging miyembro ng grupo at parating nandun siya during meetings. So na-announce sila bilang mga suspect. Dininay naman nila. Noong July 4, kinumpirma ni Secretary Remulla may 15 na police officers involved. Nitong July rin ay nag-umpisa ang operations ng Coast Guard para mag-recover ng mga labi ng mga di umano'y nilaglag sa Taal Lake. Bukod pa dito, nagkaroon ngayon ng balita at ito na po ang update natin. Nagkaroon po ng balita tungkol sa involvement, dinidikit. At nanggagaling ito sa mga statements ng ilang kongresista or at least isang kongresista at kay Secretary Remulla himself. Ang sabi niya ay
konektado daw ang mga nawawalang sabungero at yung drug war. Kaya nag-announce ang ilang kongresista na i-reconvene, particularly si Congressman Benny Abante, na i-reconvene ang Quadcom para matuloy ang investigasyon sa drug war at pagtutuunan naman ng pansin ang missing sabongeros. Ang latest update, sabi ngayon, kinlaro naman ngayon ni Secretary Remulla, hindi daw niya sinasabi na konektado o drug war victims ang mga labi na na-recover sa Taal Lake. Instead, sinasabi niya, konektado ang dalawang insidente dahil pareho yung mga tao na involved, meaning yung mga tao na nag-disappear o pumaslang sa mga drug war victims ay sila din po ang gumawa ng karumal-dumal na krimen di umano sa mga nawawalang sabungero. Tila nagre-react si Secretary Remulla. Hi, Miss Rosatan. So bakit natataon na naman ang pag-usapan nitong kaso ng mga nawawalang sabungero? Ito ay dahil nakikita natin tila magiging bahagi ng gawain ng Secretary of Justice o ng DOJ na makapag-manufacture ng additional na ebidensya para doon sa ICC case. Dahil marami ang usap-usapan tungkol nga doon sa mga taong ginamit di umano sa parehong krimen. Kung sakasakali ay baka gamitin yung mga pinupuntirya na mga suspects doon sa missing sabongeros case para magpadala, makapaggawa or makapagpresenta ng ebidensya na karagdagang ebidensya sa kaso sa ICC. Inamin kamakailan ni Secretary of Justice Boying Remulla na wala daw ebidensya ang Philippine side tungkol sa war on drugs kung kaya't pinapaubayan nila ang kaso sa ICC. Tignan na po natin ang inyong mga katanungan. Hi po kay Angel BC. Sabi ni Ma'am BM, nilubog ni alias Dondon or ni Totoy si Boying, nilaglag. At sinabing hindi daw konektado sa drug war ang mga missing sabongeros. Ngunit pinipilit nga or sinasabi, kinaklaro ni Secretary of Justice Boying Remulla na kaya daw sila konektado ay dahil ginamit, parehong mga pulis daw na ginamit doon sa krimen involving yung mga missing sabongeros ay sila din po ang involved sa war on drugs. Sabi ni may interview po ba kayo with SMNI tonight? Hindi po, nanggaling ako sa labas. May lakad ako kanina. Sabi ni Ma'am Maria, sa dami ng problema sa Pinas, tapos nakatuon ang manggagawa sa mga Duterte, alam na ng ordinaryong Pilipino sa galaw ninyo, may tamang panahon ang kabayaran ang mga masasamang gawa dahil halata na inililihis ninyo ang skandalo sa LA dahil yan ang dapat maimbitahan din ninyo dahil kahihiyan ng Pilipinas. Alam na ng ordinaryo sa galaw ninyo. Si Ma'am Hugo, hindi ko yata ala. Ako ba yung kausap ninyo o si Sec Boying? Sabi ni Marcos, malamang pulis yun sa drug war, so dapat ba doktor naman sa sabongeros? Anong masasabi mo tungkol sa sinasabi mo ni Attorney Ridon? Another pasikat tungkol sa Dolomite Beach. Hindi ko po alam. Ano bang sinabi niya? Tingnan natin. Ang sinasabi nga niya yung pampalala ng baha. Na-discuss po namin yun kahapon dun sa aming interview with SMNI. Sabi ni Treb, let's say sabihin na natin parehong pulis yung involved, pero di po ba magkaibang kaso yun? Bakit kailangan i-link? Actually, yung tingin ko, meron talagang attempt na i-link ito sa war on drugs para may karagdagang impormasyon or ebidensya o makagamit sila ng mga witnesses na ipoprovide nila sa ICC. Tingin ko dyan is that it's not really looking good yung kaso sa ICC. Kaya medyo naghahanap sila ng karagdagan na maipipresenta. Sabi ni RC, parang nakakapagtaka. Ang dami namang pera ni Sir Atong. Bakit kailangan niya pag gumamit ng pulis? Pwede naman siya mag-hire ng mga gangster kung totoo man. Pwede rin.
Sabi ni June, can you discuss the issue about the investment made? Ma'am, opo, pero hindi siguro ngayon kasi ito nga yung topic natin ngayong araw na ito. Matagal na po namin actually nakita yung kaso na yan sa ano pa lang na nasa Karambola pa kami about 2 years ago. Kasi nga si Presidente, yung PGM ng GSIS, medyo marami na po siyang mga questionable investments na ginagamit ang mga pondo ng GSIS. Sabi ni Ma'am Christine, there's already a headline where Conti says Sabongeros can also be added to the ICC case. Trying so hard. Totoo, kaya nga nakikita natin na siguro isa ito dun sa gagamitin nilang posibleng storya na gagamitin nila doon sa mga sa ICC case. Sabi ni Renan, paano nalaman ni Boying na mga pulis na suspect sa issue ng Sabongero din ang mga suspect daw sa war on drugs? Sinabi niya na walang ebidensya kaya binigay sa ICC issues. Oo, isa pa yon. Pangalawa, hindi pa nga po nasa subject to testing yung mga labi. Di umano. Di pa natin sure kung tao yon ha. Hindi pa nasa subject to testing ang mga labi. Di umano na nahanap. Di umano sa Taal Lake. Medyo may mga pronouncements na ito yung mga missing Sabongeros or whatever. Medyo advanced masyado po si Sec Boying sa mga announcements niya dito. Ito, sabi ni Francisco Navarro, nakakapagtaka bakit pagtipote ang nakukuhang buto. Ano yun? Hinati-hati. In fact, walang nakikita doon sa mga media presentations na mayroong mga bungo. Ngunit, doon sa diskusyon, tila sinasabi ni Sec Boying, ay mayroon kasi may dental records daw na maaaring tignan. Ayun. Itong July 10, yung first technical dives doon sa fish farm, doon sa Taal Lake. Tapos during the operations, may na-recover unang-una sako na sinasabi may mga buto. Tapos may na-recover daw, 4 daw na sako. Ang na-recover, 2 daw po may mga buto, 2 daw po may buhangin. Ayon kay Secretary Boying, yun daw po ang ginamit para hindi lumutang yung mga labi. Tignan natin, di pa nga yata napapatunayan na tao. Sabi ni Marcos, hirap na hirap gipitin si PRD. Try harder. I admit, ayoko din sa drug war, pero yung lahat na lang ibibintang sa kanya, sobra. Nagiging walang utang na loob na kayo. He has suffered enough. Sabi ni Nicholas naman, tila ito ay isa pang cover-up sa Coke OD. Itong Dolomite Beach at yung pasimuno ni MMDA chairman kung saan kasama siya sa entourage ni First Lady. Tapos sinundan pa ng makakaliwang congressman na si Vito. Well, si MMDA, magsasalita talaga yon kasi nga, ang claim the reason bumabaha daw sa Manila ay dahil nababara o masyadong marami ang kailangan pa munang dumaan sa filtration or sa sewerage treatment, nagkakaroon ng nagba-back up yung tubig. Yun ang explanation ni Sir Artes, Chairman Artes ng MMDA. Sabi ni Ma'am Grace, this administration will never get it into their senses to do something like lagi na lang palpak. Intelligence, judgment, investment, taxes, investigation, wala na silang nagawang tama kadiri. Sabi ni Leandro, scuba diver po ako since 2002. Minsan nakapag-dive ako sa Anila o sa dive site na may Volkswagen na nakasubmerge. After several dives po, minsan hindi ko na matunton yung Volkswagen na yon. How to etong mga sako. So yun na nga. Medyo nakakabahala lang yung masyadong minabadali yung mga conclusions na ginagawa ni Secretary Boying. Parang gusto niya kaagad na mayroong pagkonekta doon sa drug war o kung ano man. At ito namang mga congressman natin, handang-handa, right away meron ganito. Right away meron doon sa Dolomite Beach. Right away, magko-convene na daw ng Quadcom. Tila may nagmamadali dito. Alam niyo kung bakit? Kasi they only have so much time na kumampi sa administrasyon na ito in exchange for whatever favors they can get. Pero if by 2027, hindi sila lumipat doon sa mas popular na kandidato, yung careers nila ay pupulutin na lang sa tabi-tabi. O kaya, they have to make as much as they can kasi baka tapos na yung mga career ng ibang mga nandyan. But no matter what, nakikita natin that all roads lead to 2028. So kung ano man ang ginagawa nila dito, maging dagdag opresyon o dagdag pang paninira o panggigipit sa mga Duterte, nakikita natin na may hangganan ang lahat at nakikita na eventually ang gate para magbago itong mga karahasan, state sponsors, oppression ng mga Duterte. Sabi ni Amazon Mama, hanggang ngayon ba kasama pa sa sako ang buhangin na ginamit pang pabigat? 4 na taon na nakababad sa Taal Lake, buo pa ang sako at nandun pa rin ang buhangin para pang pabigat.
Amazing buhangin. May Bicol po ba? Ay, tatanungin natin kay kay Coco Locoy. Siya po ang alam ko mayroon siyang activity sa Bicol. Ewan ko kung bukas na 'yon. Sabi ni Wei, I see at lahat ng problema ng bansa laging konektado sa mga Duterte, sa Bungeros, baha sa Manila dahil sa Dolomite, and lahat ng sagot ni Auntie Claire sa mga tanong sa kanya sa media, pati na yata San Juanico Bridge. Oo, lahat na lang. Pero ito yung nakakatawa. Kung hindi nila ma-explain via the Dutertes at nag-i-increase ang galit ng mga tao, imbis na gumawa sila ng paraan para mag-ayos ng serbisyo dito sa Pilipinas o madagdagan ang serbisyo, madagdagan ang infrastruktura, maayos ang sistema ng agrikultura, bumaba ang presyo kahit paano ng pagkain, tubig, kuryente, internet, at kung anik-anik pang mga concerns ng taong bayan. Imbis na ayusin yon, ano ang parating ginagawa ng administrasyon na ito kapag mababa na naman ang kanilang trust and approval ratings at lumaragsan na naman ang problema ng bayan? Ano ang parating ginagawa ng BBM administration? Nag-hire sila ng bagong press secretary. Yun ang bukod tanging sagot nila, kasagutan nila sa problema ng Pilipinas. Do you think the Supreme Court decision on the previous year's anomalous budget would be out before they craft another possibly worse budget for the next year? Dapat di na mangyari ito. Ang tingin ko, given that there's certain hindi ko sure. Ang tingin ko sa kinatagal-tagal, posibleng maubos ang budget, this might become moot. However, dahil capable of repetition, maaaring i-argue ng petitioners na kailangan maglabas ng desisyon ang Korte Suprema dahil ito ay capable of repetition yet evading review. So, yan po ay isa sa mga exceptions dun sa mootness rule. Sabi ni Ma'am Monique, kapag gusto nila, dami nilang paraan. Kung gagamit sana sila ng resiliency nila sa progress ng Pilipinas, marami na sanang Pilipino ang maginhawa ang buhay. Sayang ang effort. Actually, kung nagamit nila itong talino nila of coming up with idea after idea to oppress the Dutertes, ginamit na lang nila para malutas ang ilang problema ng ating bayan. Baka sana napapasalamatan na sila ngayon at sigurado na sila sa 2028. But instead of doing anything good for the people, mas gusto nila na mag-oppress sa mga Duterte and consequently mag-oppress din sa ordinaryong mamamayan. Sabi ni Stinkfist, gusto niya case closed agad. Then salarin ang Duterte. Sabi ni June, paano uusad ang Pilipinas kung puro na lang pamumulitika at pagnanakaw ang gagawin ng gobyerno atat na atat after 36 years mula nang mapatalsik sa Malacanang? Hi kay Agustin Celete. Hi kay Oli-san, maraming salamat po sa padala ninyo. Hi kay Martin Eigenman. Kay Chinix Enoya. Hi kay Kaate. Kay Obet, kay Bingsky, hi po. Kay Mentor Al. At kay Ma'am Artemis is here. Hi Ma'am Rosa. Okay. Sabi ni Marcos Felix, ongoing pa lang ang investigasyon pero may sinisisi na. Ba't pa nag-imbestiga? Totoo yan. Sabi ni Ma'am Christine, it took them 3 years to note that the Dolomite Beach or sewage treatment is causing the flooding. If they knew beforehand, they just sat there not fixing it. The utter incompetence and politicization. Hindi lang yun. Iba-blame nila yung mga Duterte but sure ako wala sila masyadong gagawin din. Sabi ni Ma'am Nancy, kami po at pamilya ko, lagi namin kasama sa prayer si PRD. Muna ko maraming salamat ma'am. At sure na sure ako, ang lakas po ng impluensya niyo sa Diyos. Totoo lang. Makauwi siya, malakas at malusog katawan niya. Ganon din kayo, attorney. Uy, salamat po ma'am. Kasama ka namin sa prayer, kada devotion namin ang aming bansa ngayon ng Diyos na liwanagan ng isip nila. Salamat po. Ay, ang ganda niyo ngayon. Salamat po galing sa parlor. Hi, Ma'am Alice.
Sabi ni Sir Lito, a friend of mine told me baka daw po kaya minamadali yung sumising sa bungeros, gustong ihabol sa SONA. Ay, posible nga po yun. Oo, posible nga. Sabi ni Alberto Bravo, the man who many times cursed God daw, si dating Pangulo. Hindi yata kayo nakikinig at naniniwala na naman kayo sa mga sabi-sabi na ginagamit para i-oppress ang mga Duterte, particular na ang ating dating Pangulo. Ang sinabi niya, hindi daw siya naniniwala sa Diyos ninyo. Yung Diyos na mabengatibo, na nananakit, yung Diyos na pumapayag na masaktan ang mga bata, maabuso ang mga bata, magkaroon sila ng mga sakit. Yun po ang kanyang, sir, ang kanyang sinasabi doon. Unfortunately, tila hindi nyo naiintindihan yung mensahe. Sabi ni Tan, may fake news. Bago matapos ang aking term as president ay may subway na tayo. Pero ang sabi ni Claire Castro, 3 station lang daw pang matatapos hanggang 2028 kung sakaling matatapos. Ay nako. Sabi ni Fernan, parang blooming ka po, nagpa-ribbon kayo. Hindi po, nagpa-parlor lang, hot oil lang yun. So, bilis ng ano natin ngayon, ah. Sabi ni Teacher Mama, such a lovely dog, makes me miss my pal Steve, who was with us for 17 years. Oh. Anong breed po? Si Serb. Serb is a Belgian Malinois. Malinois, if you must be right. Si Suki is a Persian mix. Kasi Persian, diba? And then si Levi is a Siamese. Sabi ni Pobreng Pinoy, let's congratulate the admin for finding the cause of flooding after 3 years. Wow. Ay, nako. Ewan ko ba? Pagka siguro pag sunod-sunod nga na naman ng mga issues, mayroon na naman tayong bagong pre-secretary. Si Ma'am Glory Lee naman is watching from Macau. Pag nililink nila sa drug sa mga sabungero, hindi po ba ang magiging tawag sa kanila mga sabungero? So, this administration gets more ridiculous by the day. I swear. Sabi ni Batang Colos, engineer po ba si Artes? Hindi ko po sure. Tingnan natin. Oh. He's a lawyer and an accountant. Yun po. Sabi ni Ma'am Arlene, napanood ko sa news, tinanong si BBM kung ano ang mga paghahanda ginawa o ginagawa para sa bagyong Christine. Ang sagot lang niya, naka-ready naman tayo, ha? Like what the heck? In other words, hindi niya alam, if any. Sabi ni Jose, grabing credit grabbing sa subway. And na-delay na yan dahil zero out siya sa GAA since 2023. This 2025 lang nagkaroon ng maliit na pondo, hindi binibigay ang nasa net. Sabi ni Ma'am Marie, napahiya si Artes kasi kinontra niya siya ng taga-DENR about the Dolomite issue. Naging expert bigla sa flooding, palusot lang kasi kasama siya sa party sa US. Grabe. Ako may tanong ako sa inyo. Okay, since we've exhausted this topic already, pwede na naman magtanong sa ibang topics kung napag-aralan na namin. Sabi ni Jamie Moore, Marcos Jr. administration is a laughing stock. Sabi ni Jose, also grabe din kaslant at mali sa pag-headline ng mga Dalian planes, halatang PR at SONA lang. Teka, yung mga Dalian planes, hindi ba galing ngayon sa Aquino administration at ginawa na lang ng paraan under the Duterte administration?
Hay, talaga naman. Sabi ni Ma'am Christine, super, just when we thought they're their lowest, they find a way to reach new depths. Yeah, somebody keeps handing them a shovel. Sabi ni Tad, we will support for the event tomorrow. We'll pray that our prayers will be heard by God Almighty. Malapit na makalabas at makauwi sa ating bansa si Tatay Digong. So if you can join us tomorrow, nandun ako dun sa Deropa Park, Covered Court, Bahay Toro, Quezon City, 4 o'clock tomorrow po. Para dun sa mga nasa Quezon City, baka gusto ninyong sumali po. Come, let's join us, kumbaga. Pagdasal natin sabay-sabay. Para dun sa hindi naman makapunta, join us online, ilalive po natin yon. And kaming dalawa siguro ni Old School Pinoy, si Aaron, nandyan po kami. Sabi ni Bench, kala ko si Techi Agbayani. No. Wala pa po akong barya. Yung background, kala ko ako. No. AI. No. AI generated po. Sabi ni WIC at ganda, solusyon ni BBM sa baha, ipunin daw tubig baha. Kaya pala ayaw solusyonan dahil gusto magtayo ng flood bank. Grabe ang humor natin ngayong araw na ito, ha. Hasang-hasa. Hasang-hasa sa inis ninyo kay BBM, Sit down now. Ma'am, wala, hindi ko po napanood. Sabi ni Sir Anthony, bukod sa paggamit ng hustisya sa mga nawawalang mga sabungero, anong magiging impact nito sa pangkalahatang peace and order sa buong bansa? Matitigil ba kaya ang mga ganitong krimen? Ewan ko ha, the most that we can do when it comes to crime, given the fact that people are human at mayroon talaga mga kahinaan at may mga temptasyon. Ano yung mga factors that lead to rising crime rates? Number 1, poverty. Kulang ang pangkabuhayan, kulang yung paglilibangan. So, ito yung nangyayari. Lack of education. Kasi if you're educated, makakahanap ka ng paraan to not only to fit in society, but to become productive members of society. So, ang approach to diminishing the crime rate isn't by looking at singular cases. Hindi po talaga mangyayari na a single crime will stop all those similar crimes. The best that we can hope for is to diminish the crime rate. Unfortunately, ang ginagawa ng administrasyon na ito ay hindi na mapagkatiwalaan ang crime rates. Kung hindi natin makukuha yung tama na data, paano natin i-address ang issue ng mataas na incidences ng krimen? So, tapos sinasabi ninyo, matigil ba yung ganitong klaseng krimen? Hindi natin alam kasi the conditions are no longer the same. Wala na yung isabong. So, baka dun sa palang sa pagtigil ng isabong under the Duterte administration, nakatulong na ito. Dahil nga, yung mga mandaraya, kunwari, or at least yun yung sinasabi nila, yung mga so-called, yung mga nandadaya, nag-game ng system, etc. Sila po yung naging biktima nito, or some of them, naging biktima. So, kung ganon, no iisabong, there's less of this particular crime. We're not saying zero kasi baka naman nangyayari sa ibang forms of gambling. Sabi ni Jose, tama po, palpak yung Dalian trains ni na Abaya at Pinoy admin since masyadong mabigat at di compatible o safe sa MRT line. Time nila PRD, ginawa ng paraan kung paano ma-modify at magamit ng safe. If I remember it correctly, nagamit 3 out of 19 or 22 Dalian trains, 2019 at pandemic, pero specific time lang per day or week. Tapos ngayon pinalalabas na parang di siya totally nagamit since 2016. O di ba? Grabe talaga ang misinformation. Pero sa atin sila nagagalit.